Umaga po sa lahat. Kung makita po ninyo ang ating responsive reading, ano po? Diyan natin kukunin ang mensahe. Paminsan-minsan, kakaroon po tayo ng tinatawag na doctrinal. Ano po? Alam po natin, maraming hindi nakakaunawa, nakakaintindi. Kalimitan, ginagamitan na lang ng mga haka-haka. Di po ba? Palagay. Iba't ibang paniniwala patungkol, lalo na kay Antikristo. Alam po natin lahat na nasa huling araw na tayo ngayon, huling panahon. Na po? Unti-unti nang lumalabas yung sa Matthew chapter 24. Na po, verse 3 hanggang 7, hanggang 8, andyan po yan. Mga digmaan na yan, mga karamdaman, tinatawag na pestilences. Nasa hangin lang. Dala niyan. Andyan na po yan. Yung paglitaw na marami ng mga ngaral, mga Antikristo. Sa pag-aaralan po natin yan. Hindi nangangahulugan na yung Antikristo pong yan, ano po, ay bagamat may lilitaw na talagang Antikristo. Pero ngayon pa lang, marami nang lumitaw. Pag sinabi nating anti-Kristo, ang aral po niyan, laban kay Kristo. Yan po yung ano dyan. So kabilang po yan na mga galamay, sapot ni Antikristo. Marami po yan. Halimbawa, sinabi ng Biblia, ano ba? Ako at ang Ama ay isang kadiyusan yon. Ano po? John 10:30. Sinabi ng 1 John chapter 5, verse 7, King James Version, there are three that bear records in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Yun po yung kaisahan ng tinatawag na Godhead. Ano po? Kadiyusan. Kaya nga sabi ng Colossians chapter 2 verse 9, nang si Kristo'y maging tao, no? Nasa kanya ang kabuuan ng kadiyusan. Yung kabuuan po ron, yun po yung Godhead. Na po, bagamat wala yung presensya ng Ama, walang presensya ng banal na Espiritu, pero taglay po niya yung Godhead. Yung ating pinag-aralan po rito ng mga nakalipas na mga panahon. Na po? Kaya sabi ng Colosas 1:15, ano po? Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. See? Pagkatapos sasabihin mo, si Kristo tao, ang laking kabulastugan po yon. Antikristo po yan. Na po? Yan po sinasabi po natin. Pero may ating pag-aralan, na po, sa chapter 17 ng Revelation, ito po ay tumutukoy sa persona ni Antikristo. Na po, na siyang lilitaw at manghahawakan sa panahon ng kapigatian, tribulation period. Na po, malapit na po yan. Na po, kapag binasa nyo ang 2 Thessalonians chapter 2. Kaya mong i-trace dyan, kapatid? Wala yan sa mga outline. Para makita natin. 2 Thessalonians chapter 2 verse 6. Ayan, galing ng... At ngayon, nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapahanahunan. Si Antikristo yung tinutukoy dyan, ha? May pumipigil pa. Na po? Tama ba yan? Diyan, ha? Okay? Alam ba niyo kung anong pumipigil dyan? Kay Antikristo? Ha? Sino nakakaalam? Wow. Tanyo, hindi nyo alam? Andito pa kayo eh. Ha? Pag dumating ang Panginoon, rapture, pasok si Antikristo. Ha?
andito pa kayo. Ito ang bagay na pumipigil na hindi pa mapapasimulan yung kapigatian kasi hindi pa nakukuha ng Panginoon yung kanyang katawan. Ha? Yung mananampalataya. Okay. Ang Biblia, binubuo ng 18 prophetical books. 18 na propesiyang aklat. Ha? 17 sa lumang tipan. Isa lang sa bagong tipan. Revelation. Kaya pag-aralan natin to. Maraming hindi nakakaano yan. Hindi na pag-aralan yan. Pagka hindi nakuha, pagka hindi na hindi na nila lalagpasan na lang. Pero pag ito, nabasa lahat at naunawaan lahat, walang maiiwan. Sinasabi ko sa inyo, walang maiiwan sa lahat ng mga humahaplos, sumasamba sa mga figura. Okay. Maring magtanong kayo, Pastor, bakit pag-aaralan pa natin yan? Ha? Mahalaga ba yan? Iligtas na rin tayo. Sino nagpapalagay na mahalaga po ito? Pakitaas ang kamay. Isa, dalawa, tatlo. Okay. Yes. Para nakakapag-share po kayo. Ito pa po ang panahon nating makapag-share. Kung ano ito, kung sino ito, kung anong trabaho nito. See? Okay. Kasi ang daming haka-haka. Daming haka-haka. Kisyo si Kibuloy, kusyo kung sino. Ay, isa yan, sa Kalamay. Si Kibuloy. Now, pag-aralan po natin. Isa-isahin po natin yung bawat talata sa chapter 17. Ano po? Sino ang tinutukoy ng Biblia na rayna ng patutot? Sa original na Bible, Tagalog, patutot. Dito sa ating bagong salin, kahalayan. No? Sino ang rayna ng kahalayan? Sino naman ang Antikristo? Okay? Verse 1. Sa English, ang sabi diyan, scarlet woman. Pag sinabing scarlet woman, matingkad na pula. Ha? Ang kasuotang kulay pula. Na po? Sa verse 4, ang damit ng babae ay kulay ubi at pula. Ang kanyang mga alahas ay ginto, malagang bato at perlas. Hawak niya ang isang gintong kupa na punong ng kanyang kasumpa-sumpang mga gawa at kani-kaniya kahiyahiyang kahalayan. Tandaan po niyo yung mga talatang ginagamit po natin, ha? Bibigyan po natin yan ng kahulugan mamaya. Ano po? Okay. Sa verse 1, sinabi ng anghel na may dalang ikapitong mangkok na punong-puno ng puot ng Diyos. Ano po? Sabi niya kay Juan, ipakikita ko sa iyo kung paano parusahan, judgment, hatulan, ang reyna, the queen, ang sabi diyan, the great harlot, alimbong. Ang daming salita diyan na pwedeng babagay. Alimbong, haliparot, pampam. Alam ba yung pampam? Salita pa yan nung araw. Pokpok, reyna ng kahalayan, immoralidad, patutot. Ano po? Wala po siyang sariling jowa. Wala siyang sariling asawa na matatawag. Ano po? Kaya nga sabi niya, paka. Sa atin ngayon, paka. Di ba? Alam niyo paka? Pakalat-kalat. Pakini-kanino. Pakanto-kanto. Ayan. Open po siya sa lahat. Wala siyang sarili. Ano po? Yan po. Ang sabi diyan, na nakaupo sa maraming tubig, nasa ilalim po ng kanyang kapangyarihan. Ano po? Yung tubig pong ito. Ano po?
Now, ang tubig po rito na kinaupuan ng babae, kumakatawan sa iba't ibang, tingnan po natin sa verse 15. Sinabi rin sa akin ng anghel, ang nakita mong mga tubig na kinaupuan ng babae ay mga lahi, mga bansa, at mga wika. Pansinin yung kapangyarihan ng babae, ha? Na po? Nasa ilalim ng kanyang kahalayan, iisa lang po yung sistema, yung kanilang practice sa bahagi ng worship, isa lang ang bahagi na kanilang ginagawa sa bahagi ng lahat na mga programa alituntunin ng babaeng ito. Okay? Sa verse 2, ang sabi diyan, ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa babaeng ito at ang lahat ng tao sa sanglibutan ay nilasing. Hindi na lasing, ha? Hindi na lasing. Nilasing niya sa alak ng kanyang kahalayan. Okay? Ang sabi diyan, kaya makikita po ninyo, yung kanilang pinakapangunahing, anong tawag nito? Representative ng babaeng ito. Na po, kahit saan pumunta yan. Pag dumating yan sa isang lugar, sabihin natin dito sa Pilipinas, red carpeted yan. Hindi pa bumababa sa eroplano. Number 1 na nandun, yung pinakamataas sa ating bansa. Pangulo, or sino man, Prime Minister, sasalubong sa kanya, hahalik sa kanyang singsing. Ha? Yun ang kanyang authority, yung kanyang singsing. See? Doon siya kinikilala. Kaya kahit saan pumunta yan, tangi, bukod sa buong mundo, yan yung representative na yan, ng babaeng yan ang walang visa. Alam ba niyo yun? Maging pangulo lahat, maging pag pumunta yan, sasakay, may visa yan. Isinasayos ang kanilang passport. Ito lang, bukod tangi. Wala pong visa yan. Kahit saan pumunta na bansa, walang visa yan. Kinikilala yung kanyang kapangyarihan. Na ba? Now, bukod tangi, ito lang ang walang, okay? Pinakamataas na kinatawan ng reyna ng kahalayan. Ang sabi diyan, nilasing niya sa alak ng kanyang kahalayan. Pansinin niyo, ha? Tingnan nga natin sa Psalms 115, verse 3 to 8. May mga tanong diyan. Una, pangalawa, pangatlo. Ang unang tanong diyan, asan ang inyong Diyos? Sabi niya ganyan. Ang tanong naman ang Diyos namin nasa mga langit. Ha? Nasa mga langit. 3 langit natin. Ibig sabihin, sakop niya yan. Nasa mga langit. Ginagawa niya kung anong kalooban nung nasa kanyang kalooban. Sa verse 3, andyan na yan. Sabi niya, ang Diyos namin nasa, ayan, naroon ang Diyos namin at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Okay? Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi makapagsalita at hindi rin makakita mga matang pinasadya. Di rin naman makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makapamoy ang ginawang ilong nila. Okay? Totoo nga na may kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay mayroon din, ngunit hindi mahiyakbang. Ni wala kang naririnig kahit munting tinig man lang. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, lahat sila ay katulad ng gayong Diyos na ginawa. Anong ibig sabihin? Patay. Mga gumawa niyan, mga nagtiwala diyan. Patay. Mga patay. Nabo? Inaalaya ng kanilang pagtitiwala, mga pananalangin. Nabo? Nakarinig na ba kayo? Yung mga padasal,
Ang sabi doon, may part doon ng mga padasal nila eh. May nangunguna yan eh. May namamatbat. Tawag sa kuyunin, may namamatbat. Yung sumasagot yan, panalangin mo kami. Tore ni David, tore ng Babel. Sagot sila, panalangin mo kami. Arko ni Noah, panalangin mo kami. Narinig na nyo yun? Ha? May binabanggit sila, kabanang tipan, panalangin mo kami. Tore ni David, sasagot din sa likod, panalangin mo kami. Imagine, paano makapanalangin kabanang tipan? Paano makapanalangin ang turin ni David samantalang diyan nga nagkasala si Haring David? Nung nandun siya nagpapangi, nakita niya, natanaw niya isang magandang babae na naliligo. See? Pinakuha niya, sinipingan niya. Doon nga siya nagkasala. Yung bang mga bagay na isinasagawa na hindi iniisip, basta na lang isasagawa. Lasing nga eh. Kuha ninyo? Nalasing sa bahagi ng kanilang paniniwala. Kaya makakita kayo ng lasing, walang kawawaan, daldal, pero wala ng kawawaan kanyang sinasabi. Makita kayo ng lasing pag hindi na kaya. Minsan makikita nyo, mahiga na lang sa tabi ng, di ba? Diba? Wala na, hindi na niya kilala ang hiya. Wala na siya sa wisyo. Ganyan po. Ang ibig sabihin, nilasing niya ang lahat ng tao. Inupuan niya yung maraming bansa. See? Verse 3, napasailalim siya ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Si Juan po itong tinutukoy dito. At napasailalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu at inihatid ako ng anghel sa dakong ilang, wilderness. Nagre-represent ng lonely spiritual condition. Nakita ko roon ang isang babaeng nakasakay sa isang pulang halimaw. Ang halimaw ay may 7 ulo. See? At 10 sungay. Nakasulat sa buong katawan nito ang mga pangalang lumalait sa Diyos. Punong-puno yan ang katawan niya ng babaeng yan. Na mga pangalan na lumalait sa Diyos. Ha? Tingnan natin. Saysayin natin. Verse 3. Scarlet. Tandaan po ninyo, na maging yung mga kulay, ang tawag po dyan, habiliment colors. Habiliment, kasuotan. Habiliment colors. Ito po yung takda na kulay ng kasuotan nila. Kulay ube, kulay pula. Na po, kaya makikita nyo, pati yung mga natin, mga kandidato natin, hindi po ba? Mga parti-partido, andyan yan. See? Makikita mo, may kulay pula, di ba? Alam mo na yun kung sino yung mga kulay pula. May kulay dilaw, see? May kulay orange, may kulay green. Hindi ka pwedeng pumunta doon sa kalipunan ng mga nakasuot ng pula. Nasuot mo dilaw. O umuging ka. Mahalaga sa kanila yung kulay na yan. Ang babae, maliwanag po na tinutukoy kung sino po ito sa verse 18. Lakbang-hakbang tayo para makuha lang natin. Ang babaeng nakita mo ay ang tanyag na lungsod na may kapangyarihan sa mga hari sa lupa. Okay? May idea na kayo. Ha? Kakaroon na kayo ng idea. Na ba? Ay ang Pilipinas natin, babae yan. Ha? Inang bayan. Na ba? Verse 3. Pulang halimaw na sinasakyan ng babae. Mayroon siyang 7 ulo at 10 sungay. Nakasulat sa kanyang buong katawan ang lahat ng mga bahagi ng mga pangalan na lumalait sa Diyos. See? 7 ulo, wala na kasi matandang ano dito matandang Katoliko na katulad ko. Mayroon ba?
Narinig na niyo 7 Hills o Vatican City? Yung 7 burol ng Vatikano. Ha? May 7 emperador yan na nakatala dyan. Yan po yung tinutukoy dyan. See? Yung 10 hari, 10 kings, 10 hari yan. Pero lilitaw sa panahon ng kapighatian. See? Okay. Huwag muna tayong mag-advance. 10 sungay na po, nakatatak na po sa kanilang katawan yung mga pangalan na lumalait sa Diyos. Mga santo. Okay? Alam ko, may umabot dito. May inabot na kayo na yung kalendaryo natin nung araw. 365 days. Bawat araw, mayroong pangalan ng santo. Sinong umabot dyan? Ay, wala na. So, puro na kayo bata. Nung araw, ganyan. 365 days, January 1st, pag may pitsang ganyan, may pangalan din ng santo. Hanggang sa matapos yung buong kalendaryo, may pangalan po ang santo. Yan po yung pinagsusunugan ng utak ng mga pari. Puro santo. See? Imagine kung gaano karami yan. Kaya nga mayroon tayong, kayo mga anong tawag nito? Mga lasinggero, meron nga silang tinatawag na team song. Ayun, team song ng lasinggero. Ano ba itong kanilang kanata? Lahat ng santo sa kalendaryo, tulungan mo kaming 7. 7 silang nagiinuman eh. Hindi na nila kayang tumbahin yung kanilang ininom. Hindi na sila makatayo eh. See? Kasi ito yung sistema. Kaya nga nabanggit ko na yan. Simula ka lahat. Sa tapat ng Panlaytan, San Isidro, pumunta ka na Busuanga, pumunta ka rito, San Rafael, gumanyang ka, Nuestra Señora de Salvacion, ganyan ka na naman, Santa Monica, lagpas ka lang ng kaunti, Nuestra Señora de Guadalupe, lahat ng yan, puro na santo. See? Lahat. Puro tatak. Now, verse 4, ang kulay ng damit ng babae ay kulay ube, violet, at kulay pula. Ito po yung kanilang habiliment color. Kaya, pansinin nyo, yung mga revolto, anong kulay? Di ba? Pag nagpipiesta yan sa Cebu, kung saan, ang dami yan, pagkahaba-haba naman, hawak nilang na Santo Niño, ganito. Di ba? Nakita na ba nyo yun? Anong kulay yung suot? Lahat na mga bahay, apostolada nila, anong kulay yung suot? Yan ang habiliment color. Pinagkaisahan nila yan. Kayo mga kaparya nila, nakita nyo nung nakaburol na, nakalatag ang katawan ni Cardinal Sin, ni Pope John Paul, no? Lahat ng yun, kulay pulang-pula. Lahat sila nakakulay pula lahat. Pati yung platito na nakalagay sa ulo nila, kulay pula. Kita na nyo? Kasi ito yung kanilang habiliment color sa kanilang mga, anong tawag nito? Mga kasuotan. Makita nyo, tingnan nyo yung mga kanilang mga imahen. Lahat ng yan, kulay ube. Nasa Bible po yan. Ha? Nasa Biblia yan. Pagkatapos, ang sabi, tad-tad sila ng alahas. Ang babae. Di ba? Tad-tad ng alahas. Oh. Perlas, ginto, mahalaga ang mga bato.
Naalala ko noong 1971, 72. Ramatak yung noon, ulan. May get 40 days na umuulan yan. Hinto lang bahagya, pero tapos babanat na naman. No? Lumabog yung Central Luzon, panahon na yan. Sino na ang tao dyan, panahon na yan? Hindi nyo alam. Di ba? Lumabog ang Central Luzon. Na po? Karamihan tao nasa bubong na lang ng bahay nila. Kaya kawawa yung may patay. Kasi hindi nila alam kung saan nililibi yung kanilang patay. Puro na tubig. Yung mga tao nandun na lang sa ibabaw ng bubong. Nilalaglagan na lang ni Presidente Marcos nung matanda. Meron siyang mga helicopter na pinalilipad. Nilalaglagan ng Nutriban. Diyan na uso yung Nutriban. Alam ba niyo kung ano Nutriban? Nutritious ban. Yan. Diyan na uso, nilalaglag sa bubong. Swerte na yung bawat sambayan kung mayroong dumapo o gumapang na ahas mula sa tubig, mga sawa. Swerte yun sa kanila kasi meron silang pagkain karne. Pero ewan ko, pag nandun yung may bahay ko, yung ko lang. Yan, yung panahon na yan. Alam niyo kung bakit? Yung panahon na yan, ninakaw din yung korona ng kanilang Birhen Maria. Kung hindi ako nagkakamali, sa Binondo Church. Ninakaw yon. Nung hindi makuha yung korona, kasi marami pa yun. Bukod sa ginto, may mga mamahaling bato pa. Na po? Nung hindi makuha, mabaklas, pinutol yung leeg, yung ulo. Kaya nga araw-araw, ang sigaw doon, kasi, grabe na yung baha. Na po? Ang sigaw ng mga sa radyo, umiiyak, mga nagmamakawa, ibalik na ninyo para huminto na yung ulan. Balik na nyo yung ulo ng mahal na Birhen. Yan. Hindi na nyo inabot yan eh. No? See? Marami kayong lumagpas sa buhay nyo na wala eh. Mapalad yung mga nakasabay ko. Sino ba dito nakasabay ko? Pakitaas ang kamay. Alam mo yun, kapatid? Tama yun. Tama yun. Pamirindahin kita mamaya. Okay? Mayaman. Ang sabi dyan, mga alahas. Di ba nyo nakikita? Gaano kayaman ang Roma? Tinutukoy na babae dyan, Roma. Sabihin ko na, gaano kayaman? Mayaman. Binyag. May bayad. Kumpil. May bayad. Kasal. May bayad. Patay ka na, may bayad ka pa. Magpapadasal ka, may bayad. Karoon ka ng mga konti-konti pagtitipon, may bayad. Saan ang takbo niyan? Sa Roma. Gaano kayaman? Grabing kayamanan yan. Sino nakakalam na mga kolehiyo? San Beda, UST, Lasal, Don Bosco, lahat-lahat ng yan. Sa Roma yan. Walang tax yung mga yan. Ang dami ng lalaki ang simbahan, mga katedral, walang tax. Saan ang bagsak lahat ng yan? Sa Roma. See? Bakit nauso sa atin yung aglipay? Philippine Catholic. Ang mga pari nila nagsisipag-asawa. Dahil ayaw nila na yung bahagi ng koleksyon sa Pilipinas dalhin pa sa Roma. Ganon. Kaya makita nyo gaano kayaman? Hindi nyo alam, di ba? Hindi kayo nagkakaroon ng idea. Ganon kayaman. Kaya sabi dito, ang babae mayaman.
Pati tungkod, may perlas, pati tungkod, mayroong mga kasuotan, mayroong mga mahaling bato. Ganon. Kanila mga rebolto, ganon sila kayaman. See? Dami nilang private schools eh. Pwera pa doon sa mga babae. La Concordia, marami, mga paaralan. Now, ang sabi diyan, kanyang puro malagang bato. Tadtad na mga mahaling hiyas, mga damit, korona, baston. Na po, ganyang kayaman ang Roma. No? Okay? Punong-puno, ang sabi diyan, ng kasumpa-sumpang mga bagay na paniniwalang hiwalay sa katotohanan ng salita ng Diyos. Naniwala sila sa Diyos, pero hindi nila pinagtitiwalaan. Diba yung paniniwala eh? Sa pagtitiwala. So, hindi man lang nila naiisip. Nakita natin. Ang sabi dyan, yung mga idols, Diyos-Diyusan, di po ba? Masigit na tiwala po sila dyan. Na po? Kaya makikita nyo, pinupunasan, hinahagkan, niluluhuran, ano pa? Nakakita na kayo na inahainan niya ng pagkain? Ha? Nilalagyan sa paa niya yung pagkain doon? See? Hindi nila naisip na walang hininga, walang pag-iisip, walang pakiramdam. Di ba? Wala ni ano man. Mga lasing nga eh, lasing. Kahiya-hiya na may tunay na Diyos. Diba? Na narapat nilang kilalanin. Pagkatapos ang dami nilang, ano po? Sana may natandaan lang akong pangalan. Alam nyo sa Makati? Maaga pa, ha? Alam nyo sa Makati, napunta po ako dyan. Kasi pag inisip natin, pag tinukoy na Makati, tignan na, alam natin, mga building na ubod ng tataas. Hindi po yun. May lugar dyan sa Makati na tubigan. Sa tubig na yan, tulay lang ang nadadaanan mo, puro kabahayan yan. Mga bahay na. Na po? Na kangkungan naman yan. Lahat kangkungan yan. Meron akong napuntahan doon. San lugar. Malaki siya. Pero pagpasok mo, ang dumi sa loob ng bahay. Yung kanila pinakasahig, kapal na. Andun pala ginagawa yung mga rebolto. Andun yung mga sako-sakong mga eskayula. Alam niyo yung eskayula? Isang klase ng powder na puti na madaling tumigas. Yan din ang nilalagay na kaunti-konti sa taho. Baka hindi na kayo kakain ng taho. Ha? Yan din, eskayula. Timpla nila yon. Pagkatapos timpla, may hulmaan silang mga guma. Depende sa mga sizes. Guma. Bubuhos doon. Okay? Pagka matagal na ilang minuto, tutungkabin, mayroong mga pintor. Taga-pintura naman. Doon ginagawa yun. See? Pagkatapos, mayroon silang mga tagapaglako. Yung tagapaglako nila niyan, may mga papilis na dala-dala. No? Andun, pirmado ng chaplain ng Boys Town. See? Nakalagay doon. Na sila, galing sila sa Boys Town. Noon pa may scammer na.
Sumasakay pa yan ng mga eroplano. Ang target nila mismo, mga kumbento, mga eskwelahan, mga pari. Yan, kasi madaling bumili yon, mga yon. Pag pinakita nila na sila galing sa Boys Town, madaling bumili. Ang laki ng kinikita ng mga yan. Pero mga scammer. Dito, ewan ko, pero meron na ako napansin dito. Nakakahon. Di ba? Sakbat yung kahon na ganyan. Kahon ng sigarilyo, nagbabahay-bahay. Pero ang laman nun, mga rebolto. Ano po? Binibenta yung kanilang Diyos. So, verse 5, ito po yung tawag ng mga naunang Kristiyano. Nakasulat sa kanyang noo ang isang pangalang may lihim na kahulugan, ang tanyag na Babilonia, ang ina ng mga nangangalunya at ng lahat ng kahalayan sa lupa. Yan ang tawag po noon ng mga una-unang Kristiyano. Sa Roma, Babilonia ang tawag po nila dyan. Ano po? Sa verse 6, at nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga hinirang ng Diyos at sa dugo ng mga martir na pinatay dahil kay Jesus. Nang gilalas ako nung makita ko siya. Okay. Saka natin ano yung huli. Lasing. Na po, kita ko lasing sa dugo. Pansin po ninyo. Kung gaano po, ibig sabihin, responsable ang Roma sa maraming pagpatay. Na po, lalo na sa mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo. Ano ba nakalagay na talata dyan? Macho? Tama ba? Ayan. Pansinin ninyo. Galit na galit si Herodes. Kasi ang sabi niya sa 3 pantas, pag nakita ninyo kung asaan, kasi nakaabot na sa kanya, may panganganak, magiging hari. Ayaw niya nun. Kaya sabi niya doon sa 3 pantas na dumaan sa kanya, pag nakita niyo, bumalik kayo sa akin para maging ako, pupunta rin ako doon. Pero sinabi ng anghel sa 3 pantas, huwag ka nang bumalik doon. Huwag na kayong bumalik doon. Kasi may plano si Herodes. Nung wala na, bumalik na galit siya. Binalingan niya ang Bethlehem, lahat ng sanggol, simula sa bagong panganak hanggang sa 2 taon, pinagpapatay lahat ng yan. Pansinin niyo, ha? Gaano karaming buhay yan na walang kamalayan? Ha? Sa Revelation chapter 18, verse 24, at natagpuan sa kanya ang dugo ng mga propeta, mga hinirang at ng lahat ng pinatay sa daigdig. Powerful. Yan po. Revelation 19, verse 2. 12, verse 2. Matuwid at tama ang kanyang hatol. Hinatulan niya ang rayna ng kahalayan na nagpapasama sa mga tao sa lupa. Sa pamamagitan ng kanyang kahalayan, pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay niya sa mga lingkod ng Panginoon. Ano po? Acts chapter 12, verse 1 to 4. Pansinin po ninyo. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano. May ingay na mula chapter 12. Chapter 2 ito. Pagdating ng ano yan, ng Pentecostes yan. Chapter 12, verse 1 to 4. Yan. Nang panahon ngang yaon ay iniunat ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pahirapan ang ilan sa iglesia. At pinatay niya sa tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Naalala niyo yan, Santiago? Unang mga alagad na tinawag ng Panginoon, nag-ulma ng kanilang lambat. Dumating ang Panginoon doon, nakita niya magkapatid, nag-aagis ng lambat. Tapos tumuloy siya kay Juan at saka
kay si Santiago at saka kay sino ba kapatid nito? Santiago at saka si Juan. Tama si Juan. Ang ikli lang ng buhay niya. Ano po? Pinugutan siya ng ulo. Yan. Pagkatapos niyan, sinunod niya si Pedro. Kinulong si Pedro, pagkatapos ng piyesta, nakatakda si Pedro na ipapapatay niya. Yan po, ang nakalagay po diyan. Ganyan. Okay? So verse 7 and 8, ang halimaw na sinasakyan ng reyna ng kalayaan na mayroong 7 ulo at 10 sungay, walang iba, maliwanag na po na si Antikristo po yan. Ano po? Okay? Sa verse 8, ang halimaw o Antikristo, sabi diyan, pansinin niyo, ang halimaw na nakita mo ay buhay noong una. Ngunit patay na ngayon. Muli itong lilitaw buhat sa napakalalim na hukay at tuluyang mapapahamak ang mga taong nabubuhay sa lupa na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula pa ng likay ng sanglibutan. Pansinin niyo, manggigilalas kapag nakita nila ang halimaw sapagkat pinatay na siya, ngunit muling lilitaw. Bakit ang gigilalas? Popular yan. Pamilyar sa kanila. Kilalang-kilala nila yan. Kaya manggigilala sila. Once na nakita nila muli ito, na lumitaw. Ano po? Kilala nila. Ano po? Yan ang ano po dyan. Okay? Ang sabi dyan? Napag-aralan na po natin itong bottomless pit. Yung bottomless pit po niyan, yung kinalalagyan sa Revelation chapter 9. Yung pasisimulan, lilitawin lahat ng mga balang. No? Sabi diyan, binuksan ng bituin ang napakalalim na hukay at may lumabas na makapal na usok tulad ng usok ng malaking horno. Kaya't nagdilim ang araw at ang himpapawid. Verse 3, mula sa usok ay may naglabasang mga balang na kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kapangyarihang tulad ng mga alakdan. Okay. Makita natin, yung lugar na yan, diyan po magmumula yung Antikristo. Bottomless pit na tinatawag. Isang lugar lang po yan. Kaya makikita nyo yung impyerno. Ang daming klase diyan. Maraming klase. Ano po? Yan. Yan po magmumula. Sa Efeso 4:8 hanggang 10, liwanagin lang natin yung bottomless pit na yan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, ang Panginoon yan. Nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ano ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Yan po yung tinatawag na bottomless pit. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitasan ng kalangitan upang mapuno ang kanyang presensya ang buong sangdilika. Na po? Maalala nyo, nung mamatay ang ating Panginoon sa Kristo, ang kanyang espiritu pinagtagubilin niya sa kanyang Ama. Ama, sa mga kamay mo pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Ang kanyang katawan nilibing ni Nicodemo at ni Joseph of Arimathea. Bagamat ang kanyang kaluluwa, bumaba po rito. Yung lugar ng bosom of Abraham, magkatanaw lang po sila at saka yung bottomless pit. Nandyan po yung Panginoong Jesucristo dito sa bosom of Abraham. Sinusumbatan niya yung mga nandito sa bahagi ng kaparusahan. 1 Peter chapter 3, verse 19 to 20. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo.
Sila ang mga espiritong ayaw sumunod nung matiyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe. Habang ginagawa nito ang daong. Doon ay ilang tao lang, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. Pamilya lang ni Noe. Tumayo siya roon. Habang sinusumbatan niya, yung mga tao roon, mga kaluluwa, nandun sa bottomless pit na kung saan simula pa sa panahon ni Noe. Diba? Ginunaw yung buong mundo sa pamagitan ng tubig. 8 lang ang naligtas. Doon lahat yan. Bottomless pit. Dito rin manggagaling si Antikristo. Yun po, yung lugar na yan. Na po? Okay. Ang sabi dyan, yun din po yung kinaroroonan. Naalala nyo? Nung mayaman. Luke chapter 16, verse 23, 24. Kaya't sumigo siya, abang Abraham, maawa po kayo sa akin, utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang mga daliri at palabigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Yun po, yung bottomless pit. Doon magmumula si Antikristo. Na ba? Yung lugar pong yan. Okay? Now, kaya pansinin po ninyo, Revelation chapter 13, verse 18, kailangan dito ang karunungan. Maring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Pansinin nyo, tao po yan. Ang bilang ay 666. Yan po yung kanyang itatatak na po sa lahat ng kanyang magiging mga alipores. Ano po? Verse 9. So, naano na po natin to. Alam na natin to. Sa verse 9, 7 heads, kumakatawan sa 7 burol ng Vaticano. 7 hills sa Vatican City. At saka 7 emperador. Ang sabi diyan, nakalipas na ang 5, verse 10. Bumagsak na ang 5 sa kanila, naghari pa ang isa. Pansinin niyo naghari pa ang isa. At ang huli ay hindi pa dumarating. Pansinin niyo, gano'n na lang kaikli ang panahon pansinin niyo. At ang huli ay hindi pa dumarating. Pagdating niya, sandali lamang siyang maghahari. No? Okay. Kita po ninyo, 2 yung sa ating kapanahunan hanggang sa mga susunod pang panahon. Mayroon na nakapwesto ngayon. Yung 5 nakalipas na. See? Mayroon pang darating. Ito na si Antikristo. Yung pang-7, pero magiging pang-8. Darating siya. See? Pag dumating siya, yun na ang tribulation period. Kita nyo? May susunod pa ba dyan? Wala na. Kaya nakikita nyo, malapit nang dumating ang Panginoon. Sa Revelation chapter 22, verse 20 to 21, andyan na yan. Tiyak na nga, sabi ng Panginoon, ako'y darating. See? Andyan yan. Ano sabi ni Juan? Dumating ka na nga, Panginoon. Dito rin yan. Sa Revelation, dumating ka nga nawa. Amen. Dumating ka nawa, Panginoon. See? Malapit nang darating ng ating Panginoon. Pag dumating yan, kapigatian na yung bahagi ng kanyang gagalawan. See? Magtatatak na lahat ng kahirapan dyan, lahat, hawakan niya ang ekonomiya, hawakan niya ang komunikasyon, hawakan niya ang politika, hawakan niya ang militar, hawakan niya yung lahat. Hawakan niya. Hindi ka makakabili kung wala kang tatak. See? Ano lang kayo, pakatatag lang kayo. Malapit na siyang dumating. Now, pero ang sabi ng Biblia, nakalaan siya sa kapahamakan. See? Lilitaw lang siya, pero nakalaan din siya sa kapahamakan. Kailan yan na nakalaan siya sa kapahamakan? Pagpanahon
ng tribulation period. Pagtatapos ng tribulation period, no? Mangangalat na diyan ang 7. Pag binuksan niyan, Revelation chapter 19, verse 11 to 16, darating ang Panginoon. Tandaan niyo, binabanggit ko yung ating bahagi. 3 Advent ang pagdating ng Panginoon sa atin. First Advent, mahinay, dahan-dahan. Dumaan siya sa pagiging sanggol hanggang sa lumaki. Hanggang 33 and a half years. No? Yung first Advent. Second Advent, bigla. Sabi ng Biblia, tulad ng isang magnanakaw. Tulad ng isang magnanakaw. Bigla. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15, isang himala. Himala. Within the twinkling of an eye. Mabilis yan. Mabilis pa. Kisa-kisap mata. Gawin tayo lahat. Second Advent yan. Bigla. Third Advent, darating siya. Second Advent, walang makakala, maliban yung mga anak ng Diyos. Patay man o buhay. Sa third Advent, pag dumating siya, lahat nakikita. Lahat natatanaw. Kapatid, pakiano mo nga. Tingnan mo. Matthew chapter 24, verse 29 to 31. Pagkatapos yan ng tribulation. Pagtatapos ng tribulation. Andiyan na. Datapot, karakarakang pagkatapos ng kapigatian. Pansinin nyo, after ng tribulation. Sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw, at ang buwan at hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mangangalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisipagtaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. Alam na yan, kikita. Hindi katulad ng rapture. Walang nakakaalam. Maraming maghahanap sa kanilang mga mahal sa buhay. Presento, punerarya sa ospital. No? Mga nawawala. Pero dito hayag pag dumating siya. Okay? At nakita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasa alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Nakikita niyo pagkakaiba? Third Advent? No? Magdi-display ang lahat ng bagay. Walang malilihim. Makikita ng lahat. Ano? Yan ang Third Advent ng kanyang pagparito. Ano po? Okay? Ang sabi diyan, pagkatapos niyan, magaganap yung tinatawag na Battle of Armageddon. Nag-advance tayo kasi kailangan nating habulin yung katagang tutungo siya sa kapahamakan. Kakaroon ng Battle of Armageddon. Yun ang tinatawag sa Biblia. Pwersa ng langit, pwersa ng lahat ng karumihan, ng kadiliman. Na po? Nandiyan lahat yan. Saan makikita yan? Revelation chapter 19, verse 11 hanggang 16. Binanggit yan sa talata natin binasa kanina. Hari siya ng mga hari, Panginoon siya ng mga Panginoon. Okay? Ang sabi diyan, pagkaraan ito ay nabuksan ang langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito ay tinatawag na tapat at totoo sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata at sa kanyang ulo ay mayroong maraming kuruna. Nakasulat sa kanya ang isang pangalan niya na siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan. Basang-basa ng dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Sumusunod sa kanya ang mga hukbo ng langit na nakadamit ng malilinis at maputing lino at nakasakay rin sa mga kabayong puti. May talim na tabak sa kanyang lumalabas sa kanyang bibig na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa
Mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal at paagusin mula sa pisahan ng ubas ng alak ang puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Last verse, nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. See? Darating siya, ang dala niya hindi pag-ibig, puot ng Diyos doon sa mga naiwan na hindi nakasama sa rapture. Okay? Puot ng Diyos. Kaya sabi ni Duterte, sabi niya, pag naupo ako, tatapusin ko ang drugs within 6 months. Kalukuhan niya. Walang makakatapos yan, maliban ang pagbabalik ng ating Panginoon. Pagbalik niya, lilinisin niya ang lahat. See? Yan. Pagkatapos yung dalawang yan, si Antikristo at yung bulaang propeta na nagpapatotoo at si Satanas, at 3 unholy spirit na maghari ito sa panahon ng tribulation period. Silang 3. Pagkatapos yung dalawa, ihahagis na ron. Buhay. Doon si kalawang kamatayan na sila pa lang ang unang laman yan. Hindi yan ang impyernong tinatawag pa yan. Second death ang tawag yan. Yung impyerno, yung bottomless pit na kinalalagyan ng mayaman, nung kung saan umahon si Antikristo. Pero pagdatong nahatulan na sila lahat sa white throne judgment, saka lang sila hahango lahat ng yan sa dagat, lahat na nangamatay dyan, na hindi na nakakita lahat ng yan. Lilitaw, pati yung sa kamatayan lahat ng mga sementeryo na yan, babangon lahat yan. Pagkatapos yung nandun sa Hades, babangon lahat yan, yung mga kaluluwa na naimbak doon yan, saka buong buo haharap na hahatulan ng Diyos. Kuha ninyo? See? Hahatulan nyo ng Diyos sa white throne judgment. Tayo wala na. Wala tayong hatol. Romans chapter 8 verse 1. Wala nang anumang hatol o mga nakipag-isa kay Kristo. Wala na. See? Yun, hatulan sila lahat. Bubuksan lahat ng mga aklat yung kanila mga gawa. Pagkatapos, ibubulid na sila doon sa pinaglagyan ng dalawa. See? Yun ang sinasabing nagbabagang asopre. Walang hanggan. Walang hanggan. Walang hanggan. Baka may kamag-anak kayo, may kapatid kayo, may anak kayo, ha? Napasama dyan, kakalungkot. See? Now, yan ang tinatawag. Pagkatapos niyan, labas na tayo. Binubuo ko na lang. Labas na tayo sa ating Pagkatapos niyan, ng laban, na po, sa kabubuhay ng Panginoon, yung mga martyrs sa panahon ng tribulation. Ha? May mga martyrs diyan, yung di tumanggap ng tatak. Marami yan. Pag binasa yung chapter 7, makikita nyo yan. Yung sa mga lahi ng 12 tribes, nandyan yan. See? Mga hindi tumanggap ng tatak. Pero maiiwan sila. Kasi sinabi ng Biblia, kaya paikliin, Matthew chapter 24, verse 21 to 22, kaya paikliin ang tribulation period dahil sa mga hinirang. Hindi tayo hinirang. Tinanggap natin yung katotohanan ng kaligtasan. Biyaya, naligtas tayo sa biyaya. May mga hinirang, hindi pa tayo, wala pa tayo. Sila na mga matitigas ang ulo, matitigas ang puso. Nandyan yan. Maiiwan sila sa tribulation period, pero hindi sila tatanggap ng tatak ni Antikristo. Yan. Nililinaw ko lang. Pagkatapos yan, bubuhay ng Panginoon. Yung lahat ng mga martyrs na yan. Revelation chapter 20 verse 4. Bubuhay niya yan. Kasama niyang maghahari sa tinatawag na 1,000 years millennial kingdom. Dito. Isipin ninyo. Ilan ang edad lang niyo ngayon? Ha? Gano'ng kahaba yung 1,000 na yan? See? Wala nang sakit. Wala nang problema. Kung ano mag-aari dyan, lahat, puro kagandahan. Kikita niyo. Pag binuksan niyo yung Isaiah chapter 11, makikita niyo yan. Andyan lahat yan.
Yung sinasabi diyan na maging yung sanggol, naglalaro na sa lungga ng ahas. Wala nang peligro, wala nang delikado. Yung leon at saka magkasiping na sila ng tupa. Dati paborito niyang pagkain yon. Pero ngayon, wala na. Kapayapaan na ang lahat-lahat. See? Sa panahon ng Millennial Kingdom. See? Si Satanas, yung dalawa tinapon doon. Si Satanas naman, sa Revelation chapter 20, ikukulong din siya ng 1,000 years. Okay? Di ba? After ng 1,000 years, saka siya pakakawalan. Nandun. Para mandaya pa ulit. May madadaya pa siya. Kaya nagtatanong yung marami, Pastor, paano yan? Ligtas na ako. Paano kung madaya pa ako? See? Pagka ganito kaisipan mo, hindi ka sigurado sa kaligtasang tinanggap mo. Tandaan mo, pag rapture, andun tayo. Naniniwala po ako, sa Millennial Kingdom, hindi tayo kasama diyan sa 1,000 years. Saan tayo kasama? Ang sabi ni Juan, at nakita ko ang bagong Jerusalem na bumababa. Nandun na ang Diyos, kasama natin, yung Ama, andyan na. Bumababa. Tulad ng isang ikakasal, nagagayakan. Andun ako. Andun kayo. See? Ito yung Millennial Kingdom sa panahon lang ng kanyang mga kababayan. Sana napag-aaralan ito mga ganito para hindi tayo nagiging ignorante ba sa Biblia. Di po ba? Na pag dumating ng ganito, masasabi natin, ay karamihan kasi ngayon, preaching, puro magaganda, pagtataas, puro ano. Kaya karamihan dito sa pagdating sa ganito mga question mark. Sana lang, wala sa kalipunan natin na maiiwan sa panahon ng kapigatian. Na po? Nakakala natin, lagi, ako naman, kilala ko si Pastor Beck. Ako naman, lagi, pagkalinggo, nandyan. Hindi yun. Ang simbahan, hindi yan tipunan ng mga banal. Ha? Ang dahil pumapasok dyan, makasalanan. Halo-halo. Baka akala nyo, lagi kayong laman. Okay na yung kaligtasan nyo. Personal na relasyon, malalim na relasyon sa ating Panginoon Kristo. Okay. Ang 10 mga haring ito, maghahari ito sa panahon ng kapigatian. Sandali lang. Bibigyan nila ang kanilang karapatan kay Antikristo, yung kanilang kapangyarihan. Bumalik na naman tayo, ha? At pagkatapos, sila mismo, lalapain nila yung babaeng ito. Tingnan natin, palangga. 18, na ba yan? Verse 18. Diyan ba yun? Verse 15 to 18. Sinabi rin sa akin ng anghel, ang nakita mo mga tubig na kinaupuan ng babae ay mga lahi, mga bansa at mga wika. Ang 10 sungay na nakita mo at ang alimaw ay mapupuot sa rayna ng kahalayan. Aagawin nila ang lahat ng ari-arian nito at iiwan siyang hubad. Kakainin nila ang kanyang laman at susunugin siya. Inilagay ng Diyos, pansinin nyo, sa kanilang puso na isagawa ang kanyang layunin nang sila'y magkaisa at ipailalim nila sa halimaw ang kanilang kapangyarihan, maghari nga hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos. Kita ninyo? Si Antikristo mismo at 10 hari na ito na po, babalikwas. Wawasakin nila ang bansang Roma. Yan po yung magiging wakas na mga yan. The end ng tinatawag ng babaeng patutot.
Walang iba kundi ang Roma. Kaya pagka binasa po niyo, yung Revelation chapter 18 hanggang 20, yan po yung pagtatapos ng Roma. Na po? Revelation chapter 18, verse 16 to 20. Wala yan dyan, ano? Ayan. Sasabihin nila, nakapangingilabot ang nangyari sa tanyag na lungsod. Dati nadaramtan siya ng lino at tilang kulay ubi at pula at napapalamutian ng mga alas, ginto at perlas. Sa loob lamang ng isang oras ay naglahong lahat iyon. Mula sa malayo ay tumanaw ang mga kapitan, mga pasahero at mga tripulante ng mga sasakyang pandagat at lahat ng nangangalakal sa dagat. At tinangisan nila ang nasusunog na lungsod habang minamasdan ang usok na nagmumula roon. Walang katulad ang katanyagan ng lungsod na iyon. Nagsabog sila ng abo sa kanilang ulo at nanangis kalagim-lagim ang nangyari sa dakilang lungsod. Yumaman ang lahat ng tumigil sa kanyang daungan, ngunit sa loob lamang ng isang oras ay nawalan ng kabuluhan. Last verse, magalak kayo, o langit, sa nangyari sa kanya. Magalak kayo, mga hinirang ng Diyos, mga apostol at mga propeta, sapagkat hinatulan na siya ng Diyos dahil sa ginawa niya sa inyo. Pansinin niyo. Yan po yung bansang Roma. Ano po? Kung nababasa lang nila ito, napag-aaralan lang nila ito, aalis sila doon sa mga inahalikan nila, sa kanilang mga niyayapos. Pero wala eh. Sabi nga, bulag eh, lasing. Wala eh. Kahit anong gawin mo, pag ang tao lasing, hindi ka maintindihan. Di po ba? Hindi ka maintindihan. Praise God. Nakukuha po ba natin lahat? Pakitasin ang kamay. Naintindihan po ba natin lahat? May mga lihim sa Biblia, pero hayag na pinakikita po sa atin. Ano po? Maliwanag na pinaliwanag po ng Biblia. Para makita po natin ito. Na hindi lamang natin dagdag karunungan, no hindi. Kundi may bahagi po natin. Kasi marami tayong mga mahal sa buhay na nandyan eh. Mga kaibigan, andyan sila lahat. Na po? So, purihin ang Panginoon. Na po? Kung mayroon po kayong katanungan, sulat po nyo. At may panahon na sasagutin ko po yan. Lahat-lahat. Hindi tayo sasagot sa sariling haka-haka. Ang Biblia ang sasagot sa bahagi ng inyong mga katanungan. Okay? Binabalik ko po sa ating tagapanguna.